Ang ligaw, panliligaw o pagligaw ay isang gawain ng taong nangingibig o nanunuyo sa isang taong napupusuan niya. Isang tradisyonal o nakagawiang pangkultura ang panliligaw, kung saan ito'y di hamak na may mas taimtim at mas may di direktang paraan kumpara sa kunluraning nakasanayan. Karaniwan, mayroon itong mga phases o stages at mga panuntunang nakapaloob na hinubog ng kultura ng mga Pilipino. Ito ang nagtatakda kung ano ang tama o mali, kung ano ang dapat at hindi. Ito ay may mas matagal, ngunit mas mababaw na pagpapakita ng interes sa isang napupusuan kumpara sa pamamanhikan. Isa itong panahon ng panunuyo bago humantong sa kasunduan ng pag-iisang dibdib. Ang katagang panliligaw na alam natin ngayon ay ang panunuyo o suyuang tinatawag noon. Ang panunuyo o suyuan ay isang lumang salitang Tagalog kung saan ipinapakita ng lalaki sa babaeng kanyang napupusuan ang kanyang pagmamahal, sa kanyang kilos o pagsasalita. Ngunit karaniwan noon, idinadaan ito sa di-verbal at di-direktang paraan, gaya ng pasulyap-sulyap at nakaw na tingin. Ilan sa mga tatalakay nating binigyan diin ng mga respondent sa kanilang mga kwento ay ang pangaharana, pagtula at pagsulat, at paninilbihan sa magulang na napupusuan. Kung ikaw ay isang lalaki at nangyaring may makasalubong kang babaeng biglang nagpatibok ng iyong puso, hindi mo siya agad pwedeng lapitan o kausapin. Pag ginawa mo yon, maaaring isipin ng babae na hindi mo sila nirerespeto dahil sa iyong pagkamaag. Noon, bawal ang HHWW o holding hands while walking. Obligado ka raw na pakasalan ng babae kung hinawakan mo ito sa kamay. Pero ngayon, may ilan na akala mo'y ahas kung makalingkis at sa lagay na yon, wala pa raw silang relasyon. Kung kaya't nandyan ang harana. Ang harana, lingid sa ating kaalaman, ay hindi ang simpleng pag-aalay ng kanta sa babaeng napupusuan, kundi ito isang kagawian ng panunuyo na may mas makabuluhang ibig sabihin. Sinasabing ito'y impluwensya pa sa atin ng mga Kastilang sumakop. Ang pangaharana ay isinasagawa ng isang lalaki sa tapat ng bahay ng kanyang napupusuan. Nag-aalay ito ng kanta kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan para sa babae at sa kanyang pamilya. Ang kanta'y maaaring tungkol sa paglalarawan sa mga katangian ng babaeng nakabihag sa kanyang puso, maaaring tungkol sa pagpapahayag ng intensyon niya para rito. Noon, sa bahay ng babae niya ipinamamalas ang unang hakbang niya sa panunuyo. Sa mabilis at modernong takbo ng panahon, nabago na rin ang diskarte ni Juan sa panliligaw. Sa aming pagtatanong-tanong sa mga kabataang lalaki, 68% sa kanila ang nagsabing hindi pa nila nagagawang kantahan ang mga babaeng kanilang niligawan o nililigawan dahil sa sarili nilang dahilan. Sa pagpapakitang gilas ng lalaki, ang mga babae nooy inaasahang umasta na parabang hindi siya interesado sa lalaki kahit gaano na niya ito kagusto. Para siyang magkukunyaring walang gusto, maging mahinghin, mahiyain, banayag, o kimkimin muna sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman. Sa mga kabataang babaeng aming nakakwentuhan, 76 ang nagsabing okay lang sa kanila ang makipagkaibigan agad-agad sa lalaking nagpahayag ng pagkagusto sa kanila. Paano raw nila makikilala ng lubusan ng lalaki kung hindi nila ito kausapin? Mayroon pa ngang nagsabing hindi na uso ang pamaria Clara. Lubos na malayo sa nakagawian ng mga kababaihan noon. Sa tingin ninyo, ang ugali bang ito ng mga makabagong kababaihan ngayon ang nagpapasya na rin ng mga ugali at pamamaraan ng kalalakihan ngayon? Noon, ang pagbubukas naman ng bintana ng babae ay nangangahulugang pumapayag ang babae sa kanyang panunuyo. At sa pahintulot na rin ng kanyang mga magulang, ito'y naguhudyat sa pagpapatuloy sa manliligaw at kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi sila iiwanang mag-isa. Noon kasi hindi tama na iwanan lamang ang dalaga na walang kasama. Sinasamahan sila palagi ng kanilang mga kaibigan o pamilya. Sa bahay, sila'y nagkakaroon ng di formal na usapan o simpleng pakikipagkwentuhan. Marahil, ito'y ginagawa upang sila'y makapagpalagayan ng loob sa isa't isa. Ang hakbang na ito ay nagbibigay daan para sa mga magulang ng babae upang lalong makilala ang manliligaw. Gayon din, nagbibigay ng pagkakataon sa manliligaw upang klaruhin ang kanyang intensyon at makuha ang loob ng mga ito. Tunay
Tunay ngang mahalaga ang parteng ginagampanan ng pamilya ng babae sa proseso ng panunuyo noon. Sabi nga, kung may balak kang ligawan ng isang babae, liligawan mo rin ang kanyang pamilya. Package na kumbaga. Ngayon, naroon pa rin naman ang kahalagahan ng magulang sa kwentong pag-ibig ng mga kabataan. Yun nga lang, medyo naiiba na ang kalakaran. Kung noon, sa mga magulang na kukuha ang pahintulot upang ligawan ng isang babae, tila iba na ngayon. Sa aming napagtanungan, 56% ng mga kabataang lalaki ang nagsabing dumidiretso siyang itanong sa babae kung pwede siyang ligawan, bago ito dumiretso sa mga magulang nito. Pao, pwede ba akong Sa mga maligaw? kabataang 48% naman ang nagsabing hindi na nila muna ipinakikilala ang kanilang manliligaw sa kanilang magulang dahil sa sarili nilang dahilan. Ang kadalasang dahilan ay ang pagtutol nila rito. Ang 48% ay mas mababa, ngunit mas mataas sa 40% na nagsabing hindi pa nila naranasang ligawan sila na hindi kilala ng kanilang mga magulang. Lingid sa kaalaman ng marami, ang paninilbihan ay hindi impluwensya ng Kastila, Amerikano o kahit sino mang dayuhan. Katunayan, ito ay tradisyon na sariling atin. Ang nakagawiang ito ay nagsisilbing pagsubok para sa lalaking naninilbihan. Dito ay pinamamalas ng lalaki ang kanyang gilas sa mga magulang nang napupuso ang babae. Yun nga lang, nakalulungkot isipin na kung kailan tumagal na ito ng ilang henerasyon, saka pa ito tila naglalaho. Sa aming pagtatanong-tanong, 74% ng mga kabataang lalaki ang nagsabing nakaranas na sila ng paninilbihan. Bagamat mataas, hindi ito ang paninilbihang dating nakasanayan tulad ng pag-iigib o pagsisibak ng kahoy. Sinabi nilang naranasan nila ito sa ibang paraan. Ang ilan sa mga ito'y pagsundo at paghatid sa babae, pagbibigay ng mga pasalubong sa pamilya, at paghihintay sa babae hanggat ready na siyang sagutin nito. Sa mga kanayunan sa Pilipinas, ayon na rin sa ilang respondent, bukod sa pangaharana at paninilbihan, isa pang kaugalian ng pag-akyat ng ligaw ay ang pagtungo sa bintana ng tahanan ng isang iniirog na babae. Sa pagdalaw na ito, maaring manghiram ang kabataang lalaki ng aklat o anumang babasahin. Isang tanda na may pag-asa ang lalaki na maging kasintahan ng babae kung magpapahiram ang dalaga ng babasahin. Ang naturang libro ay kanilang gagamitin upang ipitan ng sulat para sa isa't isa. Ito'y magsisilbing simula at tulay ng kanilang sariling pag-uugnayan. Ganito rin ang nakagawian ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal sa mga babaeng kanyang sinuyo o niligawan. Naroon pang sa panliligaw niya kay Leonor Valenzuela upang itago ang kanilang ugnayan ay tinuruan niya ito ng pagsusulat na ang tintang ginagamit ay asin at tubig, kung kaya't hindi makikita ang nakasulat kung hindi ito idadarang sa apoy. Mapapansin nating malaki ang ginagampanan ng di-verbal na pakikipag-ugnayan sa proseso ng suyuan. Dahil nga sa pagiging konserbatibo ng mga babae noon, naroon na hindi sila basta-bastang nakikipag-usap sa mga lalaki lalo na sa sumusuyo sa kanila, kung kaya't sa kilos nila ipinahahayag ang kanilang mga saloobin. Ayon sa isang Pilipinong mananaliksik na si Ambeth Ocampo, isa sa mga di-verbal na pakikipag-ugnayan ito ay ang tinatawag niyang fan language. Dito, ipinahihiwatig ng babae sa kanyang manliligaw ang kanyang nais sabihin o saloobin sa pamamagitan ng kumpas at gamit ng kanyang pamaypay. Kung tinakpan ni babae ang kalahati ng kanyang muka, nangangahulugang itong nais niyang sundan siya ng kanyang manliligaw. Ang pagbibilang ng buto ng kanyang pamaypay ay nangangahulugang gusto niyang makipag-usap sa kanyang tagahanga. Kung ang kamay naman na gamit sa paghawak ng pamaypay ay ang kanyang kanang kamay, nangangahulugang ito na nais ng magka-boyfriend ni babae. Kung sa kaliwa, nangangahulugang taken na siya o may kasalukuyang kasintahan. Ang mabilis naman na pagkumpas ng pamaypay ay nangangahulugang mayroong masidhing nararamdaman ng babae para sa lalaki. Samantalang, ang mabagal na pagkumpas nito'y may ibig sabihin wala siyang nararamdaman para sa kanyang manliligaw. Ang pagsasantabi ng pamaypay ay nangangahulugang
ayaw magpaligaw ng babae. At ang bigla at mabilis na pagsara nito'y ayaw ng babae ang lalaki. Sa modernong termino, busted si lalaki. Ngayon, dinadaan ang panliligaw sa santong paspasan. Di na natin may tatangging karamihan sa mga love story na alam natin ngayon sa text o internet nagsisimula. Matapos magpalitan ng cellphone number, magpapalitan naman sila ng matatamis na mensahe hanggang sa mahulog na ang loob nila sa isa't isa. Karaniwan sa ngayon, kung mayroong gustong sabihin si lalaki sa kanyang napupuso ang babae, dito na niya ay dinadaan. At kung sasagot naman si babae, reply na lang. Sa katunayan, 84% ng mga kabataang kababaihang aming tinanong ang nagsabing text, Facebook, Twitter o Skype ang medium nila ng pakikipag-ugnayan sa kanilang manliligaw. Tuluyan ang gamit ng pamaypay ay para na lamang sa nahingitan, habang nanlalamig naman tayo sa dating nakasanayan. Sa mga datos na nakalap, mapapaisip ka tuloy, mayroon pa nga kayang nanghaharana o naninilbihan dito sa bayan ni Juan? O kwento-kwento na lang ito ng dating pag-iibigan? Ang pananaliksik naming ito ay nagbalak na suriin ang fenomeno ng panliligaw sa kulturang Pilipino. Layunin ng nasabing pagsasaliksik na makapagbigay ng konkretong pagsasalarawan at pagpapakahulugan sa tradisyong ito ng mga Pilipino at ng iba pang yugto ng buhay ng kabataang aming matatalakay. Susuriin din ang mga pagbabagong naganap sa estilo at pamamaraan ng panliligaw dala ng makabagong teknolohiya. Ang mga datos sa pananaliksik na ito ay nagmula sa 2 primaryong sanggunian. Sa pamamagitan ng mga nasusulat na akda, may sasalaysay ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng nasabing penomenon sa bansa. At sa pamamagitan naman ng pagpapasagot sa mga survey, pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan ay nakapagbigay hinuha ang mga mananaliksik ukol sa opinyon at pagtanaw ng mga tao mula sa iba't ibang sektor tungkol sa panliligaw.